next weekend? When do you want to go? Yes, Cory? yes. Ayun, mga You're kababayan. back. Happy Nagbabalik healthy po pa. ang programa tayo ngayon sa DZRH sa ating bahagi ng ating programa. Makakausap natin at magre-report na ang inyong paboritong segment, Happy, Healthy, Healthy. at Iba Pa. Iba Go pa. ahead, Cory. Alam po ninyo, mga kababayan, walang tigil ang sinasabi po namin yung mga payo tungkol sa init ng araw. Para mas makaiwas po tayo sa aray dahil sa sunburn. Ito po ay isang sunburn iwas aray special. Ngayon, ipakita natin yung poster. Iwas aray. Wala pa. Yung iwas aray poster. Okay, ito na. Sige. Ito. Go ahead, go ahead. Go ahead. Prevention po ito. Huwag na huwag magbilad sa ilalim ng init ng araw mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Pinahaba na nila yung oras, partners, kasi dati 9 a.m. to 3 p.m. Pero ngayon, dahil sa sobrang init ng araw ngayon, itong season na ito, pinahaba na nila yung mga bawal na oras. 8:30 hanggang 4:30, sana indoors na po tayo. Tapos, ito po, yung mga iba akala nila usong-uso at saka very fashionable ang mag-sunbathing. Okay lang, pero wag naman mag-sunburn. May pagkakaiba po yun. Yung magsa-sunbathing at magsa-suntanning hanggang nasunog na rin. Kaya yan ang tawag na sunburn dahil na-burn na ang ating balat. Tosta. Oo. Oo, that is equivalent already to a burn. Okay? Ito, hindi uso ang suntanning na magbibilad talaga sa ilalim ng araw. Number 2, gumamit ng sunblock. Number 3, gumamit ng protective gear tulad ng shades, hat. O tingnan mo si partner Emma, kahit wala siya sa ilalim ng araw, nagsishades pa rin. May sombrero, may tuwalya, may umbrella, at syempre napakahalaga, may tubig. Water. Number 5, kumain ng watery prutas o prutas na makatas tulad ng watermelon, melon, apple. Ano yung mga natural remedies naman para sa mga taong meron ng sunburn? Alam po ninyo, hindi biro magkaroon ng sunburn, di ba? Masakit, mahapdi. Number 1, wag daw kayo gumamit ng suka. May mga ibang tao gumagamit ng vinegar at pinapahid sa sunburn. Ingat talaga po kayo dahil lalong masusunog ang balat. Ang dapat natin gawin ay number 1, mag-shower po tayo ilang beses sa isang araw para ma-cool off, mawala yung init sa loob ng katawan at syempre sa balat din. Number 2, gumamit ng cold compress pagkatapos na nag-shower po tayo. Huwag na mag-cold compress pag sobrang init pa tayo, sobrang mainit ang katawan. Dapat cool off muna, shower, relax na po tayo. Pwede na po tayong gumamit ng cold compress. Pero yung gagamitin po natin ay ang pagpahid o paglagay ng cold compress sa ating balat ay hindi yung yelo mismo ang ipapatong po natin sa balat dahil masusunog na naman ang balat natin. Ang gagawin natin ay balutin ng tuwalya, tapos ayan, pat lang ganon. Tap lang ng cold compress. Number 2, gumamit ng sabila. Yung sabila po, it grows wild in the garden, di ba? Yeah. Totoo po yun. Ang sabila ay isang wonder plant.
pwede natin talupin ang o balatan ang aloe vera na yon. Tanggalin meron siya kasing yellow sticky fluid. Yes. May yellow sticky fluid sa sabila. Tanggalin din na yun. Okay? Tapos, hugasan ng konti, tapos ilagay sa refrigerator o ilubog sa yelo. Pag medyo malamig na ang aloe vera, pwede mo nang pahiran ang buong katawan ng sabila. Napakagaling ang sabila po dahil ito po ay maganda sa pagkikilom ng ating balat. At saka ito, number 3, kung meron po tayong eye bags dahil sa kulang sa tulog o masyado na tayong mukhang pagod dahil sa init ng araw, pwede kumuha ng yung gamit na tea bags, pwede ilubog sa konting malamig na tubig at ipatong sa mata po natin. Mawawala po ang inflammation sa ating mga mata. Tapos, number 4, pwede rin gumamit ang cucumber o pepino. Mag-slice po tayo ng pepino. Yung pepino, hindi kailangan ng refrigerator kasi may natural refrigerator sa loob ng pepino. Malamig na kasi yung pepino. Malamig na pala. Pwedeng ipatong kaagad sa ating mata at sa balat at sa buong katawan. Number 5, pwede rin tayong gumamit ng baking soda or cornstarch. Yung gaw-gaw, hindi lamang pampatigas yan ng mga damit. Yung gaw-gaw na yun ay pwede natin gamitin bilang haluan natin ng konting tubig para siyang nagiging toothpaste ang consistency. Oo. Pwede po natin gamitin yan at ipahid sa sunburn. Yun, gaw-gaw pala. Natural remedy po ito. To ease the burn. To ease the burn. Oo, para mawala yung hapde. Pagkatapos, pwede po tayong mag-apply ng coconut oil. Siyempre. Effective pala yun. Oil. Anywhere yan. Tapos, eto, sabi ng mga doktor, ang pinaka-vitamina ng ating balat ay vitamin C. So, kumain tayo ng pagkain na mayaman sa vitamin C, mga gulay at prutas. At ito po rin, pwede natin haluin yung vitamin C, dagdagan natin yung ating juice ng vitamin C at inumin. Kasi po, pag lalo po tayong umiinom ng vitamin C, lalong tataas din ang ating collagen production sa ating balat. So, hindi naman kinakailangan uminom ng collagen mismo, kundi itaas natin ang consumption ng vitamin C. Pero siyempre, huwag kayong kumain o uminom ng vitamin C pag walang laman ang tiyan. Yan ang happy, healthy mga kababayan. Yeah. Yan. Yung ang pag-post namin ng poster, ipopost namin sa Facebook page. Nahuli lang ng konti. At napakaganda ng mga tips kasi marami ngayong na nabibilad sa araw. Is it true, Cory, na even on a daily basis, kung kayo ay working outside, kailangan talaga maglagay ng sun protection? Alam po ninyo, partner, pati na rin indoors. Kaya binanggit ko yung sinabi ginagawa ni partner Emmer, kasi yung mga indoor lighting, meron din ultraviolet radiation yan. Oh, okay. Kaya nasusunog din po tayo sa ilaw ng studio. Okay. Palakas na ilaw ng gym. Pag nasa gym tayo. O nasa meeting po tayo at malakas ang ilaw sa meeting po. Yes, lalo sa meeting. Hirap. Teleserye talaga. Well, yan po ang aming happy, healthy, at iba pa ngayong araw na ito. Matagal pang summer, so take heed. At kung pwede, magpayong. Ako kasi ang sombrero ko yung bucket hat Parang yung batok, yung Right. Kaya ganyan na lang ang pagiging rosy cheeks ko kasi Pero partner Ricky, maganda yung kulay nyo. Ganda Salamat. Pantay ang kulay nyo.
Etisan Ayun. yan eh, siyempre. Kasi Baka may hindi, mga- pantay ang nalagay ko yung sun protection. Baka Yan may ang mga kulay hinahanap namin sa beauty pageant. Kita mo? Kita mo? Hindi naman ako sasali sa beauty pageant. Yes, ang mutya ng Pilipinas. Kailan uli, Ma'am Cory, ang mutya? Oh, ito na po. Yung Mutya ng Pilipinas ay gaganapin Setyembre ng 2024. Dahil po, meron po kaming special production, kaya ginawa namin September na lang po. Yeah. So, abangan. Abangan. Yes, happy wedding Abangan. kay Philip and Andrea Huder. Yan, kinasal ngayon. Ayan. Ngayon. Ayan. Ngayon doon. Again, congratulations kay Mr. Icon himself, Mr. Randy Santiago. Yes. At very successful ang iyong concert kagabi. At Chairman mga privatized na fans, welcome. Maraming salamat po. Thank you po. Yes, mayroon talaga mga fans si Randy. Nakikinig din pala sa atin, nanonood sa atin. Anyway, sa oras natin, 5:04 na ng hapon. Ito mga Yes. partner. Kwento kung habol. Announcement. Yung Miss Queen International Competition na ito po'y gaganapin sa Aliw Theater bukas na. Alamin po Yun, natin at malalaman natin kung sino ang magiging ang Miss Queen International 2024. Kapit-bahay lang natin yung Aliw Theater dito sa DCRH. Yun nga magkita-kita pa tayo doon bukas Okay. sa Aliw Theater. So oras natin 5:05 ng hapon. Nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Tandaan nyo, tuwing Sabado, ang inyong paboritong programang Kaya! Mo! Yeah! Bye! Yeah. See you next week. Happy weekend! God Bye! bless! God bless, God.